beginning to sink, cried out, "Lord, save me!" Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. And all who touched him were healed. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Samantala, nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumuong sa Gennesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumaling. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. All hail King Jesus!
Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Matthew chapter 14, verses 28 to 33. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus, halika. Kaya't lumunsad si Pedro at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. And it said here in verse 23, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Nanalangin ang ating Panginoon. May isang bata. Gusto niyang magkaroon ng bike. Kaya naisip niyang manalangin sa ating Panginoon. So gusto niyang matutong manalangin. Ang ginawa niya, nanood siya ng TV. Hinanap niya yung mga channel na nagpapalabas ng mga religious program. Tapos nakita niya ang channel ng isang mataas na simbahan. Nanood siya at nakinig. At nung gabi, nanalangin siya. Ganito ang naging panalangin niya. Ang sabi niya, O Most High and Almighty God, I am praying for a bike. May the color be blue and silver, and may I receive it in the morning sa harap ng pintuan ng bahay namin. For the kingdom and the power and the glory are yours now and forever and ever. Amen. Natulog siya. Nagising siya. Nung pagkagising niya, tumakbo siya sa pintuan.
pero walang bike. Pero hindi siya nasiraan ng loob. Nanood siya uli ng TV, pero naglipat na ng channel. May napanood siyang ibang religious program. Kaya nung gabing iyon, naging ganito naman ang kanyang panalangin. I declare in Jesus' name that tomorrow there will be a bike in front of my door, the door of my house. The color will be blue and silver, and I receive this in His mighty name. Amen. So natulog yung bata. Kinabukasan, ng pagkagising niya, binuksan niya yung pintuan ng bahay. Wala pa ring bike. Wala pa ring bike. So, hindi na siya nanood ng TV. Tumigil na sa kapapanood ng TV. Ang ginawa niya, kinuha niya yung statwa ni Mama Mary at saka lahat ng mga litrato ni Mama Mary. Tapos tinago niya sa lugar na siya lang ang nakakaalam. Tapos nung gabi, nanalangin siya. Ganito ang naging panalangin niya. Jesus, kung gusto mo pang makita uli ang iyong nanay, maglagay ka ng bisikleta sa pintuan ng bahay namin bukas ng umaga. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at pakinggan natin ang ating punong lingkod, Brother Mike C. Velardo. Find your partner. Ay sa aking servant leader at sa aking pagpalakpak, lahat tayo'y nagkagalaw. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating iibig ngayon na Find your partners ay sa aming servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagkagalaw. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating iibig ngayon na Find your partner ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating iibig ngayon na ating Marian! your partner ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat
Panginoon. Okay, back to your partner. Tanungin mo ang partner mo, di ka pa natakot sa bagyo? 1 plus 1. Anong isasagot mo? Sinong hindi natakot sa bagyo? Very good. 1 plus 1. 3 plus 3. Ano sasabihin mo sa huli? Ha? Talagang hindi kayo natakot sa bagyo? Kaya kayo naririto. Sasabihin mo sa huli, answered prayer ka ngayon. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Tasa kamay nyo, tasa kamay nyo. Ang sabi nila, may bagyo kahapon sa ngayon. Ang sabi ko kahapon, walang bagyo sa Ambel. May bagyo ba? Kaya lahat na nakarating at hindi natakot sa bagyo, answered prayer ngayon. May prayer request ba kayo? Okay, taas natin ang ating mga prayer request. And let's give Him thanks with a grateful heart.
Pakibabain yung mga hawak kamay. Sa bilang kong 3, isisigaw nyo ang salitang ito ng 3 ulit. Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Kahit tutukan ka ng baril. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. Sandali lang tayo. Una, ibig kong ipalam sa inyo na sa Biblia, mulang Henesis hanggang sa huling aklat, mababasa nyo ang salitang, "Be not afraid." Huwag kang matatakot, sabi ng Panginoon. Bakit? Bakit kabilin-bilinan at paulit-ulit na sinasabi ng Diyos ayon sa kasulatan na huwag tayong matatakot? Bakit? Sapagkat sa sandaling tayo ay matakot, matutulad tayo kay Pedrong lulubog. Maraming taong ang hindi nakakapag-asawa sapagkat takot mag-asawa. Takot mabigo. Maraming taong nalulugi sa negosyo sapagkat takot malugi sa negosyo. Kung ano ang kinatatakutan mo, siyang mangyayari sa iyo. Amen ba? Maraming nagkukulay ng buhok sapagkat natatakot silang makitang matanda na. Amen ba? So ang takot siyang pinagmumulan ng paglubog ng tao sa lahat ng kanyang katayuan sa buhay. Ang tanong ko ay, unang tanong, bakit lumubog si Pedro? Natakot. Isang araw, pagkatapos ng isang krusada, pinakita sila sa kanila ng Panginoon kung paano magpakain ng maraming tao mula sa 5 pirasong tinapay. Nauna ang mga alagad lumipat sa kabilang dagat. Si Jesus naman ay naiwan. Bakit naiwan? Nanalangin muna. Nagpasalamat sa kanyang ama sa mga himalang ipinakita sa pamagitan niya. Iyan ang ginagawa ng taong hindi natatakot. Pagkatapos ng pangyayari sa buhay, mabuti man sa maganda, bumabalik sa Diyos at nagpapasalamat. Kapag tayo ay babad sa pananalangin, hindi tayo aalihan ng takot. So hindi natakot si Jesus na iwan ang kanyang mga alagad. Wala siyang sasakyan pagtawid ng dagat, ng lawa. Subalit, sinundan niya ang kanyang mga alagad sapagkat alam niyang daraan ang kanyang mga alagad sa isang malaking bagyo na hindi pa nila alam ang pangalan. Yung pala si Umpong. Ba? So, ang bagyo sa buhay ay dumarating ng walang paalam. Sometimes, makikita nyo sumisikat ang araw. Pero pagkalaan ng sandali, didilim at papatak ang malakas na ulan. Kasama ang malakas na hangin, kulog, kidlat. Amen ba? Kaya ang sabi ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang. Iyan po ay sa buhay ng taong walang Diyos.
Subalit sa taong may pananampalataya at naniniwalang kasama niya ang Diyos, ang lahat ng panahon ay maganda sa kanya. Wala siyang dapat katakutan. So sumunod ang Panginoon ayon sa Ebanghilyong ito, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Samantalang ang mga alagad nasa bangka, hirap na hirap sapagkat pasalungat sa kahangin. Nang makita nila ang isang taong naglalakad sa dagat, nahintakutan silang lahat. At anong sigaw nila? Multo. Multo. Nakakita na ba kayo ng multo? Sinong gusto makakita ng multo? Tingnan mo ang katabi mo. Anong sagot ni Jesus nang sumisigaw na ang mga kalagad niyang multo ini? Ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, si Jesus ini. Hindi ako multo. Ang sabi naman ni Pedro, na mayabang tulad ni Brother Mike, Lord, if it is you, tell me to walk on the water like you. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga iyan at hindi ka multo, ako rin ay palakarin mo sa tubig tulad mo. Anong sagot ni Jesus? Ang sabi niya, halika. Halika. Iyan ang narinig natin kaninang umaga, kaya tayo naririto ngayon. Halika. Come, Jesus said. At si Pedro, walang takot, nawala sa kanya ang takot sapagkat nakilala niya ang Panginoon. Paano nakilala ni Pedro ang Panginoon? Sa pamagitan ng tinig, ng salita. Alam niya ang tinig ng kanyang Panginoon. Kanya nang sabihin, come. Tumalon si Pedro sa bangka at nagsimulang lumakad. In other words, nang lumalakad siya, wala siyang takot. Amen ba? Wala siyang takot na malunod sapagkat saan siya nakatingin? Kay Jesus. Kay Jesus. Para tayo ay hindi mahintakutan ng biglaan, let us fix our eyes on Jesus alone. Yan ang sinasabi ng Biblia, Hebrews 12:2. Ituon ninyo ang inyong paningin kay Kristo lang. Huwag kayong lilingon sa kanan, lilingon sa kaliwa. Baka ba makita kayong multo? Tiyak, mahihintakutan kayo. Anong ginawa ni Pedro? Sabi sa Biblia, nang makita ni Pedro ang hangin, nahintakutan siya. Ang tanong ko ay ganito, nakikita ba ang hangin? Hindi mo makikita ang hangin. Pero sinabi sa Biblia, nang makita ni Pedro ang hangin, nahintakutan siya. Paano niyang nakilalang hangin yon? Dahil sa alon. Sa alon. Kagabi, lumakas ang hangin, di ba? Nagising ko sapagkat may narinig kong kumalabog. So binuksan ko ang kortina ng aming bintana at nakita ko nga yung mga kahoy doon sa paligid namin umahampas sa bahay. Sa loob-loob ko, ito na siguro ang sinasabing bagyo. Pero walang kasamang ulan. Walang kasamang ulan. Ang sabi nila sa Weather Bureau, aabotin tayo ng baha dito, kaya kahapon maraming maaga ang umuwi.
sapagkat natatakot silang abutin ng umpong at ng baha. Umalis ako dito kagabi, wala nang katao-tao dito sa Ambel, nagsiuwi na. Ang sabi ko sa mga kasamahan ko, huwag kayong matakot, walang bagyong darating sa atin. So kapag kayo ay makikinig sa mga balibalita ng mundo, siguradong kayo ay mahihintakutan. Now, bakit nakita ni Pedro na pinagmula ng kanyang pagkatakot ang hangin at ang alon sa pamagitan ng alon? Bakit niya nakuhang tingnan yon? Sapagkat ako'y naniniwalang naririnig niya at nararamdaman yung hampas ng alon. Kapag tayo ay nakinig sa bulong-bulungan ng mundong ito, aalihan tayo ng takot. Sapagkat ang mundong ito, walang pinag-uusapan kundi ang mga bagay na nakatatakot. Tataas ang presyo ng gasolina, tataas ang bilihin, kukulangin ang pambili, mawawala ng bigas, etc., etc. Makinig kayo sa himpilan DWXI. Hindi kayo mahihintakutan. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katatagan sa buhay, sapagkat naniniwala tayong sa Diyos walang imposible. Amen ba? Ang sunod na tanong ko ay, saan nagsimula yung takot ni Pedro? Bakit nahintakutan si Pedro? Bakit naramdaman niya yung hangin? Bakit nakita niya yung malaking alon? Ang sabi ng Pedro, nung siya ay lumulubog na, ang inisigaw niya, Lord, save me. Sabi niyo nga, Lord, save me. Anong ginawa ni Jesus? Inabot ang kanyang kamay, sinagip si Pedro at may tanong, bakit ka nag-alinlangan? Kay liit ng iyong mga paa. How little faith you have. Kaya ka lumubog. Ibig sabihin, kay liit ng iyong pananalig. Bakit ka nag-alinlangan? Now, fear starts from doubt. Where is doubt coming from? Saan ang gagaling ang pag-aalinlangan? In spite of the fact that we hear the Word of God daily over DWXI, in spite of the fact that so many of your prayer requests have been answered, and yet you doubted the fidelity of God to His Word. Bakit? Pinaniwalaan nyo ang sabi-sabi ng mundo. Sa halip na paniwalaan natin ang pangako ng Diyos, ang balita ng Weather Bureau ang ating pinaniniwalaan. Amen? Kaya marami ang hindi nakarating ngayon sapagkat natatakot silang baka bumalik ang ulan at wala silang madaanan. Napupuna ko dito sa ating bansa, sa lumuluwag lang ang karsada sa traffic, sa dalawang bagay. Kapag may bagyo, may balitang bagyo at uulan, suspendido ang mga klase. Diba? Kaya maluwag ang karsada. Ang pangalawa, kapag may laban si Pacquiao. Bakit?
sapagkat manonood ang lahat kay Pacquiao. Kaya walang traffic sa karsada. Nasusundan niyo ba yan? Subalit sa taong kasama ang Diyos, may traffic sa wala, makikita mo, sasamba siya sa Diyos. Darating at darating siya upang sambahin ang kanyang Diyos. Walang katwiran na hindi siya makakarating. Ang gawain ito, for the last 34 years, wala pang nasuspending gawain dahil sa bagyo, dahil sa baha. Natatandaan nyo na tayo ay nasa PICC pa. Inabot tayo ng typhoon signal number 3. Malakas na hangin at malakas na ulan at nagliliparan na yung mga backdrop natin sa stage. Yung pare na nagmimisa natin, si Father Anto, nagtago na sa ilalim ng misa. Yung ating mga choir naman, kahit na nagliliparan na yung mga plywood doon sa likod nila, nagpupuri pa rin sa Diyos. Nagpupuri pa rin sa Diyos. Kaya naman tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. Ito po ang sinabi sa Biblia. Sabi ng Panginoon Kristo, kung kayo ay mananalig sa akin, magagawa nyo rin ang mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa ninyo. Ibig sabihin, mapatitigil natin, mapapalipat natin ang hangin at bagyo sapagkat napatigil ni Jesus ang hangin at bagyo. Amen ba?